Pero ito po mga kaibigan, parto ito. Ano po? Doon po sa sinabi ni Soriano na lahat daw ng anghel espiritu. Kasi mahaba po yon, kaya hindi ko na tinapos yung video yon. Pero may kadugtong po yon tungkol naman sa kalagayan ng Panginoong Kristo. Kung Diyos ba si Kristo o tao, kasi yung tanong po nung nagtanong ay mayroon daw ba anyang mababasa sa Biblia na dalawa ang tunay na Diyos. Ito po ang sagot ni Soriano at ito po ang parto nung karugtong po doon sa pinaksaan niyang anghel daw ay walang taong anghel kundi puro espiritu. Ito po naman tungkol kay Kristo. Ano po? Ito po, panoorin natin. Kapatid na umpisa, tinuturo raw ng miyembro natin na si Kristo ay tunay na Diyos at ang Ama ay tunay na Diyos din. Lalabas dalawa ang tunay na Diyos. Mababasa ba sa Biblia, dalawa ang tunay na Diyos? Alam mo kapatid, yung tanong na yon, hindi biblical yun eh. Hindi biblical. Ang biblical ay hindi ang gagamitin natin arithmetic ng tao. Kasi pag arithmetic ng tao gagamitin natin, 1 plus 1 equals 2. Pero kung arithmetic ng Biblia ang gagamitin natin, basahin nga natin ang Gis 30 ng Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Dalawa pero iisa. Ganun ang arithmetic ng Biblia, hindi ka pareho ng arithmetic ng tao eh. Basahin natin ang patunay. 19:5 ng Mateo. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Tingnan ninyo, iba arithmetic ng Diyos eh. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa magiging isang laman. Yung pala mag-asawa yung isa lang sa Diyos yun, pero dalawa yun. Pero sa Diyos, isa lang yun. Yung ama at saka yung anak, isa rin yun. Pero dalawa yung kung bibilangin natin sa arithmetic ng tao. Parang si Adan. Isa lang naman ang Adan eh, pero dalawa. Basahin natin ang Henesis, Kapitulo 5 at versikulo 2. Lalaki at babae silang nilalang, at sila'y binasbasan, at tinawag na Adam ang kanilang pangalan ng araw na sila'y lalangin. Tamo, yung Adan sa Biblia, kapatid, dalawa yun eh. Lalaki at babae, Adan pareho tawag ng Diyos dun eh. Lalaki at babae silang nilalang, sila'y binasbasan. Tinawag na Adan. Ang Diyos ang tumawag sa kanila na Adan. Ang kanilang pangalan. Ng araw na sila'y lalangin. Kaya pagkalalang sa kanila, pareho silang Adan eh. Iisa lang ang Adan eh. Si Eva, pero saka si Adan, pero parehong Adan. Ang pangalan nila, iisa sila, pero dalawa sila. Bakit naging Eva si Eva? Basahin natin ng 3 ng Henesis 20. Tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa. Tumawag pala kay Eva na Eva, si Adan. Kaya nagkaroon ng Eva. Pero ang tawag sa kanila ng Diyos, Adan sila pareho eh. Nung araw na sila'y lalangin, iisa lang sila, Adan. Pero dalawa sila. Ba't sila iisa? Iisa lang ang pangalang ibinigay ng Diyos sa kanila eh. Pareho silang Adan eh. O diba? Pinapapansin ko sa lahat ng mga tao na nung lalangin si Eva at si Adan, nang araw na sila'y lalangin, tinawag na Adan ang kanilang pangalan. Kaya lang naging Eva si Eva, nung tawagin na ni Adan na siya'y si Eva. Yung pangalang Eva galing kay Adan. Pangalang Adan galing sa Diyos, na yun ay iniukol niya sa dalawa, na kung ituring niya iisa. Ganon din naman ang ama at ang anak. Ako at ang ama iisa. Nung marinig ito ng mga Hudyo, naintindihan ng Hudyo ang kahulugan eh. Basahin natin uli kapatid na Daniel at saka natin ituloy. Ako at ang Ama ay iisa. Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin?
Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Naintindihan ng mga Hudyo, ibig sabihin ni Kristo nung sabihin niya, ako at ang Ama ay iisa. Gawampot ng bato mga Hudyo. Ano? Ba't niyo ako binabato? Marami kong ginawang mabuti, ba't niyo ako binabato? Hindi dahil sa mabuting gawa ka namin binabato. Kaya ka namin binabato, namumusong ka. Dahil ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Naintindihan ng mga Hudyo ang mensahe ng salita niya, ako at ang Ama iisa, ibig sabihin, pareho silang Diyos. Pareho silang Diyos. Nagpapakunwari kang Diyos, tao ka lang ha. Sabi ng mga Hudyo, binato siya. Ano ngayon, ang sagot ni Kristo? Tuloy natin ang kasaysayan. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos? Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Iyon ang talagang punto ni Jesus eh. Bakit? Sabi ng mga Hudyo, tao ka lang nagpapakunwari kang Diyos, sumagot ulit si Jesus. Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Tao ka, tinatawag ka niya na Diyos eh. Kung tinatawag niyang Diyos, yaong dinatnan ng salita ng Diyos, dinatnan ka lang ng salita ng Diyos, tinatawag na Diyos, hindi dapat mangyaring masira ang kasulatan. Ayan mga kaibigan, yan po ang parto. Ano po? Talagang imagine pinaghawakan pa yung kalaban ni Kristo yung mga paniniwala ng mga Hudyo. Ano? Eliso Soriano, ay maling-mali po yung mga Hudyo, yung paniniwala ng mga Hudyo. Oo. Yung mga taong yon, kung tawagin ni Kristo, mga anak ng Diablo. Pareho mo rin, di ba? Anghel ng Diablo ka. Pero tao ka. Yung mga Hudyo na ang akala nung sabi ni Kristong ako at ang Ama ay iisa, ay si Kristo Diyos na din. Yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Di ba sabi mo? Di malinaw niya sa mga Hudyo. Eliso Soriano, mga anak ng Diablo yon. Sa bagay, ka-espiritu mo yon. Ay nako, Eliso Soriano. Ang liwanag ng mga pahayag mo, ano po. Oh. At saka, nung ituloy ni Kristo yon, para sabihin sa mga Hudyo, kung anong ibig sabihin niya, na kasi ang pakilala ni Kristo talaga hindi naman siya nagtuturong siya ay Diyos eh. Kung sinabi niyang ako at ang Ama ang isa, hindi ang ibig sabihin nun sinasabi niyang Diyos din siya, gaya ng konklusyon ni Soriano. Hindi po. Pag itinaas niyo po ang basa nun, ang pag-aalaga ng mga tupa ay pareho ng Ama. Kung paano ang pag-aalaga ng tupa ni Kristo, ganon din ang Ama. Pareho ang kapangyarihan ng dalawa. At sa 1:8, iisa rin sila sa paghatol. Kaya sa translation ni James Moffat, I and my Father are one accord. Nagkakaisa. Eliso Soriano. Yan ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Katulad mo rin. Hindi mo nauunawaan ang mga sinasabi ni Kristo. Pareho ka ng mga Hudyo na pinaparatangan si Kristo na nagtuturo siyang Diyos. Ngayon, kaya, nung babatuin siya mga Diyos, alin na niya binabato niyo sa akin? Yung mabutian niyang gawa ko? Yung ba niyang binabato? Sabi ni Kristo, sabi ng mga, hindi niya binabato ka namin, kundi ikaw ay tao, pero nagpapakunwari kang Diyos o nagpapakilala kang Diyos. Mali po yon. Kaya binanggit ni Kristo, pag binaba niyo basa niyan, binanggit nga niya ni Soriano, na sabi ni Kristo, hindi ba niya nasusulat na kayo'y tinatawag na mga Diyos? Tinatawag na mga Diyos. Talagang may mga tinatawag na Diyos. Sinabi ni Pablo yon, maging sa langit at sa lupa, may mga tinatawag na Diyos. Pero sa ganang Kristiyano, isa lamang ang tunay na Diyos. Yun ang Ama, na may lalang ng langit at lupa. Kaya iisa lang, hindi pwedeng dalawa eh. Bakit? Iisa siya ang makapangyarihan sa lahat. Wala nang iba.
Kaya iisa ang tunay na Diyos. Iisa ang makapangyarihan sa lahat. Mm. Iisa ang lumalang ng langit at lupa. Kaya iisa. Hindi pwedeng dalawa. Kaya pag ituloy mo basa nun, pinutol na ni Soriano eh. Anong sabi ni Kristo? Dahil ba niya sa sinabi ko na ako'y pinabanal ng Ama at ako'y anak ng Diyos, namumusong ako. Ang linaw na dun eh. Kung ano ang pagpapakilala ni Kristo, hindi niya sinabing yung ako at ang Ama ay isang Diyos din siya. Hindi. Hindi. Kung di ang sabi niya, sinasabi ba niya ninyong namumusong ako? Kasi sinasabi ko na ako'y pinabanal ng Ama at ako ang anak ng Diyos. Ang pinabanal ng Ama, ibig sabihin, siya ang Kristo. Siya ang Kristo, hindi po siya ang Diyos, siya ang Kristo, pinabanal o anointed. Kaya ang ibig sabihin po ng salitang Kristo o Christ, anointed by God, sanctified by God, elected by God. Yan po ang kahulugan ng Kristo. Paano siya magiging Diyos? Pinabanal lang siya ng Ama. Kaya siya naging banal, hindi nagkasala sapagkat pinabanal siya ng Ama. Siya ang anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos, karangalan, karapatan lamang na ibinibigay kay Kristo at hindi lamang yung sumampalataya kay Kristo, pinagkakalooban din ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yan po. Kaya nung tanungin si Apostol Pedro ni Kristo, ano ba niyang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Ikawan niya si Jeremias, ikawan niya Pedro. Ano ba niya ang pagkakilala mo sa akin? Ano ba niya ang masasabi mo kung sino ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. See? Mapalad ka niya, Simon, sapagkat hindi yan ipinahayag sa iyo ng tao, kundi ng Ama na nasa langit. So, yun ang katotohanan kung ano si Jesus. Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, na hinuhulaan. Nakita nyo ba? Yan, Eliso Soriano, matutuhan mo, ha? Wala kung anong halimbawa nito kaysa ang arithmetic raw ng Biblia, iba sa arithmetic. Pagbibintangan pa ang Panginoong Diyos nito ng kalokohan mo, di yata ang arithmetic ng Diyos, iba sa arithmetic ng tao. Ikaw talaga, pati Panginoong Diyos, pinagbibintangan mo ng kasamaan mo, Parehong-pareho ka ng mga Hudyo, Una, ang mga Hudyo naniniwalang si Kristo nagtuturong Diyos. Hindi yan tinuturo ni Kristo. Parehong-pareho ka talaga. Tapos sasabihin mo pong arithmetic ng Diyos iba sa arithmetic. Tapos sasabihin mo pa doon sa tao yung tanong na ilan ba anyang Diyos? Dalaw ba anyang tunay Diyos? Hindi anya biblical lang tanong mo. Hindi raw biblical. Ang hindi biblical yung paniniwala mo. Hindi kaysa ang katunayan niyan yan yung mag-asawa, isang laman pinagsama ng Diyos, isang laman. Ibig bang sabihin nun Diyos si Kristo nun? Ibig bang sabihin nun iisa na lang yung dalawa yun babae at lalaki bakit sa mata ng Diyos isang laman yan? Ang idiomatic yan, Eliso Soriano. Ang ibig lang sabihin nun, mag-ibigan sila katulad ng pag-ibig sa sarili. Napakalinaw po niyan sa Biblia na yung lalaki, ibigin mo ang iyong isa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Ganon din sa babae. Kung anong pag-ibig niya sa sarili niya, yun din ang ibigin niya sapagkat sa mata ng Diyos, iisa sila. Pinag-isa sila Ibig sabihin, pinagbukod sila bilang mag-asawa. Pero dalawa yun. Kaya nga babae at lalaki Dalawa ang kalagayan. Iisa lang kasi kaya sinabi ng Diyos sa isa kayong salaman, parang kuwan yan idiomatic yan na iisa sila sa lahat ng bagay na hindi dapat talaga mag-ibigan. Yun ang ibig sabihin nun na hindi dapat sila magturingan na magkaiba. Kundi kung ano ang para sa lalaki, yun din ang para sa babae. Kung anong para sa babae, yun din para sa lalaki. Anong pakiramdam ng lalaki sa kanyang sarili, yun ang dapat pakiramdam din niya sa babae. Ganon din po yan. Paano iniibig ng lalaki ang sarili, ganon din ang pag-ibig niya sa asawa niyang babae. Paano niya iniibig ang sarili niya, ganon ibigin niya ang asawa niya, ganon din yung babae. Kaya iisa sila, bakit? Iisa sila sa paningin ng Panginoong Diyos. Yun ang ibig sabihin po noon. Kaysa yung Adam tinatawag,
nung basbasan sila, naging mag-asawa na sila, eh. Wala naman problema nun na kung tinawag na Adam yung dalawa, eh, isa-isa na sila. Aba hindi ho, dalawang kalagayan dun, eh, Eva at saka Adan. Kaya nga tinawag na Eva, eh, kasi dalawa sila, eh. Oh, dalawang tao, magkaibang kalagayan, babae at lalaki. Oh, paanong sasabihin mong isa yan? Anong iisa? Naging isang babae o naging isang lalaki? Dalawang kalagayan yun, eh. Yung mag-asawa, nung sabihin ba ng Diyos isang laman kayo, eh, pareho na lalaki o pareho babae? Kasi isang laman, eh. Magkaiba, eh. Magkaibang kalagayan yun, eh. Kaya puro kalokohan Suryano, eh. Sorry. Naalala ko tuloy nung imbitahan ako sa St. Peter Main Society. Yun po ang Depensor Katoliko, ano po. Nung imbitahan ako, kung muna lamang Iglesia ni Cristo ako, ganun pala doon, pagka inimbitahan ka, yun, may magsasalita roon, tinutulig sa Iglesia ni Cristo. Alam mo, sabi, professor daw yun sa UP. Mga miyembro ng St. Peter Men's Society, tagapagtanggol ng Katoliko. Ganun daw ang mga ugali doon. Imbitahan ka, pagkatapos yun, tutuligsain ka, doon ka na magtanong. Biro mo, ang Iglesia ni Cristo, ang alaman niya, yung napakababang, ang alam lang na niyang arithmetic, yung additional. 1 plus 1 plus 1 equals 3. Yun lang alam niya. Kasi ang gusto niyang paksain yung Trinity. Yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nilalait ang Iglesia ni Cristo. Kung nandun ako, alam nilang Iglesia ni Cristo ako. Akala nila, yung basta-basta na lang akong Iglesia ni Cristo. Yun ang inahanap ko, yung mga lumalaban sa Iglesia. Kaya nga nung imbitahan ako, pumunta ako ron, eh. Nalaman po yun ng kapatid na Iranyo. Kasi nagulat po ako doon nung si Milanyo Gabriel ay naging panauhin po doon, yung itinawalag sa iglesia. Inulat ko po yung kapatid na Iranyo na nakaharap ko si Dr. Milanyo Gabriel sa St. Peter Main Society. Kaya alam po yun ng kapatid na Iranyo Manalo. Yun nga po, ituloy ko yung kwento. Yung professor daw yun sa UP, napakalitan ko lang ang pangalan kasi matagal na po, 90s pa yun, 70s pala yun, bago lang po ako sa iglesia, siguro mga 1978 to 79, po, ayan. Ang iglesia niya ni Cristo, napakababaw na, mababang urian niyang arithmetic ang alam. Ang alam lang niya, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. Itaas mo lang niya ng kaunti, hindi na alam, Kaya niya, dapat matuto ang iglesia ni Cristo sa multiplication. 1 times 1 daw, times 1 equals 1. Ayan, palakpakan sila. Akala nila nakapuntos na sila sa akin. Doon, tapos magsalita nung guest, pwede kang magtanong. Doon na nauuwi sa debate, yung tanong. Gano'n na, 1 plus 1 plus 1, yun lang daw alam ng Iglesia ni Cristo. Mababaw na arithmetic lang daw ang alam ng Iglesia ni Cristo. Paribasa raw, ang iba, mga squatter lang, kayang-kaya raw lukuhin ni Manalo. Yun ang mga tikada nila. Kaya ang alam lang niya yung arithmetic na 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ang hindi alam niya yung multiplication, hindi na alam, 1 times 1 times 1 times 1 equals 1. Tama nga naman, di ba? Natapat na yun, di natapos na siya. Di ako nagtanong ngayon. Kasi yun ang hanap ko, yung mga ganyan, Kako, professor, kayo po ba, nag-aral din kayo ng algebra, hindi ba? Kasi professor po kayo, siyempre alam nyo algebra. O siyempre, alam ko yan, Ano po ba, kako, ang answer ng x times y times z? Tanong ko. Alam niyo po ba yung answer ng x times y times z? Nagtawanan yung mga iba, Kasi yung professor, alam niya yung tanong ko, talagang pang-ipit sa kanya, hindi niya makasagot. Kako, sagutin mo, professor, ano bang answer diyan? Bueno, hindi mo alam ang answer.
Ang hina mo naman kako, counting taas lang, algebra lang, hindi ka na marunong umanswer. O ano, nanloloko ka lang. Kami pong Iglesia ni Cristo, pati algebra, alam namin yan eh. Ikaw pala, pag algebra, hindi mo na alam. Pero professor ka po eh. Alam kong alam mo yan eh. Ano pong answer ng X times Y times Z? Ano pong answer niyan? Hindi po ba, kasi ayaw mong sumagot eh. Ha? Hindi po ba ang answer eh, X, Y, Z? No. Isa po ba ang answer? Isa? Tatlo rin eh, di ba? X times Y times Z. No. The X, Y, Z ang answer, multiplication yan. Multiplication yan. Kaya, sabi ko, ayun po, naalala ko lang po yan. Oo. Kasi ganyan po kung manglait sa iglesia eh. Parang, ito si Soriano rin ha. Brainwash daw yan eh. Hindi raw tanong niya na biblical. Yung tanungin mo kung ilan ang tunay na Diyos. Hindi raw biblical. Kasi raw iba raw ang arithmetic ng Diyos. Pati Diyos ginagamit mo sa kalukuhan mo, Soriano. Ha? Ano? Ikaw ang arithmetic mo, hindi malam kung saang planeta ka galing eh. Ang arithmetic mo, Soriano, tatapatin na kita. Kay Satanas natutuhan mo yan. Kasi anghel ka ni Satanas eh. Sugo ka ni Satanas eh. Yan ang hindi biblical, yang alam mo, laban sa Biblia. Sasabihin mo na magtanong ng kung dalawa ang tunay na Diyos, isa ang tunay, dalawa ang isa, hindi biblical. Ikaw ang hindi biblical, panluloko, pandaraya. Saka payo ko sa iyo, payo ko sa iyo, Soriano, wag mo nang gamitin yan. Kasi lalo kang napapahiya. Di yata't yung mga Hudyo niya, malinaw sa mga Hudyo, naintindihan yung sinabi ni Kristo. Soriano, yung mga Hudyo, anak ng Diablo yun eh. Kasi pinipilit na si Kristo Diyos na hindi naman siya nagtuturo. Kaya sa 1:40, direkta na sinabi ni Kristo, ako'y tao nagsasabi sa inyo ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. See? Kaya sabi mismo niya sa Juan 17:1-3, sinugo siya ng iisang tunay na Diyos yun ng Ama. Mali ba ang arithmetic niyan, Ginoong Soriano? Ikaw talaga. Yung medyo bawasan mo naman ang mga panluloko mo, ano? Oo, nakakaawa yung mga na-brainwash mo dyan. Mga kaibigan, sabi ko nga parang budol-budol gang yan eh. At saka huwag kayong maniwala ano na ang haba-haba niyan, yung isang tanong, napakahaba niyan. Napakahaba. Kaya minsan sinasabi ko na medyo nahahabaan ko rin para masagot kong lahat yung mga sinasabi niyan eh. Kasi kung iklian ko lang minsan na 10 minutes lang, maring hindi nyo masyadong maintindihan eh. Di maliwanag na po yung panghawak ni Sorianong ako at ang Ama ay isa, hindi ibig sabihin ng Soriano pareho silang Diyos. Masama po yung paniniwala mo, yung paniniwala ng mga Hudyo. Anak ng Diablo yon. Kaya magbago ka, Eliso Soriano. Yan po mga kaibigan, ang pangalawang part po nung video kanina. Kasi napakahaba nun. Kung minsan po kasi inuubos ko, ay lalong hindi malinaw na hindi dapat isa-isa pala, dapat sagutin ko yan. Bueno, maraming salamat po.